Narinig na ba ninyo ang kwento ng kahalili ni Zeus? Tulad ng napakaraming anak sa labas ng dakilang Diyos ng Olympus, siya ay walang awang inusig ni Hera at nagdusa ng isang kalunos-lunos na kapalaran. Ngayong araw, malalaman ninyo ang kwento ni Zagreus at ang kanyang pambihirang salaysay na hitik sa mga pasikot-sikot. Kilala sa kanyang maraming pakikipag-ugnayan, ibinaling ni Zeus ang kanyang pagnanasa sa diyosang si Persephone, na anak ng kanyang kapatid na si Demeter, ang diyosa ng ani at fertilidad. Matapos dukutin ng pinuno ng mundong ilalim na si Hades, si Persephone ay naging reyna niya. Ngunit hindi iyon nakapigil kay Zeus. Upang malinlang si Hades, nag-anyong ahas siya at nakipagtalik kay Persephone. Mula sa lihim na banal na pagsasamang ito, ipinaglihi si Zagreus. Ipinanganak siyang may dakilang tadhana, nakatakdang gumawa ng mga makapangyarihang gawa mula sa sandaling huminga siya sa unang pagkakataon. Nang makita ni Zeus na si Zagreus ay isang karapat-dapat na tagapagmana, binalak niyang dalhin siya sa Olympus at gawin siyang kahalili. Pagkatapos ng kanyang kapanganakan, si Zagreus ay ipinagkatiwala sa pangangalaga ng mga koretes at mga nimpa, mga banal na katauhan na may mahalagang papel sa pagprotekta at pagtuturo sa mga batang Diyos. Ang mga koretes ay mga mitolohikal na mandirigma na sumasayaw at hinahampas ang kanilang mga sandata upang lumikha ng malalakas na ingay, na nagpoprotekta sa bata mula sa naninibughong mga mata ni Hera na may malalim na sama ng loob sa mga anak sa labas ni Zeus. Ang proteksyong ito, gamit ang ingay mula sa mga koretes, ay pumigil sa pag-iyak ng sanggol na marating si Hera sa Olympus, na naging mahalaga upang mapanatiling ligtas si Zagreus sa anumang banta. Sa kanilang bahagi, ang mga nimpa ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapalaki kay Zagreus. Sila ay kilala sa kanilang mga kakayahan sa iba't ibang sining at kaalaman sa kalikasan. Si Zagreus ay pinalaki sa isang kapaligirang pang-edukasyon kung saan natutunan niya ang tungkol sa kalikasan, musika at sayaw, pati na rin ang pagtuturo sa mga misteryo ng buhay at kamatayan. Ang diyosang si Athena ay isang partikular na mahalagang tao sa kanyang pagpapalaki. Siya ay may espesyal na interes kay Zagreus at madalas na bumibisita sa lugar kung saan siya pinalalaki. Bilang diyosa ng karunungan at estratehikong pakikidigma, ipinagkaloob ni Athena kay Zagreus ang isang malalim na pag-unawa sa estratehiya, pamumuno at mga banal na misteryo. Bagamat napapaligiran ng pagmamahal at proteksyon, si Zagreus ay hindi ganap na ligtas sa mga pakana ng Olympus. Ang kanyang pagkabata ay isang panahon ng matinding pagsasanay at proteksyon. Lumaki siya hindi lamang bilang isang batang Diyos, kundi bilang isang nilalang na nakalaan para sa mga dakilang gawa at hamon. Nang si Zagreus ay umabot na sa hustong gulang, kinilala ni Zeus ang lakas at potensyal ng kanyang anak at binalak siyang ihanda upang kunin ang trono at mamuno sa mga Diyos at mortal. Nagpakita ito ng tiwala ni Zeus sa kanyang mga kakayahan. Ngunit nagpahiwatig din ito ng isang makabuluhang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Olympus. Ngunit ang desisyon ni Zeus ay nag-udyok ng inggit at galit ni Hera, ang kanyang asawa at reyna ng mga Diyos. Kilala sa kanyang selos at mapaghiganting katangian laban sa mga kalaguyo at mga anak sa labas ni Zeus, hindi matanggap ng Diyosa ang ideya na ang isang anak ni Zeus sa ibang babae, lalo na kay Persephone, ang maaaring maging susunod na pinuno. Itinuring ito ni Hera bilang isang banta sa kanyang sariling kapangyarihan at sa kapangyarihan ng kanyang mga lehitimong anak. Labis din siyang nabahala sa mga potensyal na alyansang maaaring buuin ni Zagreus. Isinasaalang-alang na siya ay isinilang mula sa relasyon ni Zeus at Persephone na nag-uugnay sa kalangitan at sa mundong ilalim. Sa layuning matupad ang kanyang plano, ipinagkatiwala ni Zeus kay Zagreus ang kidlat, ang simbolo ng kanyang sukdulang kapangyarihan, na nagsasaad ng kanyang malinaw na pagnanais na gawin siyang susunod na pinuno. Ang seremonyal na gawaing ito ay nagtalaga kay Zagreus bilang ang napili, isang karangalan na may kasamang matatayog na inaasahan at responsibilidad. Sa pagpapasya na pigilan si Zagreus sa pag-upo sa trono, nagplano si Hera na sirain ang banta na dala niya. Hinimok ng Diyosa ang mga Titan, mga sinaunang Diyos na kilala sa kanilang lakas at masamang hangarin, na atakihin si Zagreus sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng kapangyarihan at mga benepisyo. Nagawang hikayatin ni Hera ang mga ito na ipatupad ang kanyang masamang plano. Habang nangangarap si Zeus ng isang magandang kinabukasan
para sa kanyang anak. Pinlano naman ni Hera ang kanyang pagkalipol. Nagpanggap ang mga Titan gamit ang puting plaster upang hindi makilala at gumamit sila ng mga kumikinang na bagay para akitin si Zagreus. Ang mausisa at inosenteng batang Diyos ay lumapit sa kanila. Walang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Nang sa wakas ay nagtagumpay silang ilayo siya sa kanyang mga tagapag-alaga, brutal siyang inatake ng mga Titan. Malupit nilang pinagpira-piraso si Zagreus. Hiniwa-hiwa ang kanyang katawan habang siya ay buhay pa. Ang pagmemembrong ito ay higit pa sa pisikal na karahasan. Mayroon itong malalim na simbolikong kahulugan. Sa mitolohiyang Griego, ang pagmemembro ay kumakatawan sa pagkasira at pagkakawatak-watak ng banal na pagkakaisa. Isang gawaing lapastangan laban sa kaayusang itinatag ng mga Diyos ng Olympus. Kasunod ng pagmemembro, nilamon ng mga Titan ang mga piraso ni Zagreus, sinisipsip ang kanyang banal na kapangyarihan sa kanilang sarili. Sa pamamagitan ng ritual na kanibalismong ito, sinubukan ng mga Titan na agawin ang kapangyarihan ni Zeus sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang piniling kahalili. Ngunit ang paglapastangang ito ay hindi na natiling lingid. Iniligtas ng Diyos ang si Athena ang puso ni Zagreus bago ito malamon ng mga Titan. Dinala niya ito kay Zeus, na lubhang nabigla at nagalit sa pagtataksil ng mga Titan at iginawad ang kanyang makapangyarihang paghihiganti. Tinira niya sila gamit ang kanyang mga kidlat at ginawa silang abo. Ginamit ni Zeus ang puso ni Zagreus upang simulan ang muling pagsilang ng batang Diyos. Dahil dito, muling babangon si Zagreus bilang si Dionysus, dala-dala ang pangako ng pagpapanibago at ang pagpapatuloy ng banal na buhay. Kaya't si Zagreus ay muling isinilang sa ilalim ng isang bagong pagkakakilanlan. Minana ni Dionysus ang banal na kalikasan at ang kahangahangang tadhana ni Zagreus. Ngunit ngayon ay taglay na rin niya ang mga katangian ng buhay at kamatayan, kagalakan at kabaliwan, alak at mga piging. Bilang si Dionysus, siya ay naging Diyos ng alak, fertilidad, lubos na kaligayahan. At teatro, dala-dala ang pangako ng pagpapanibago at pagbabago. Si Zagreus Dionysus ay sinamba sa buong sinaunang Gresya, na may partikular na malakas na kulto sa mga Orphic, isang grupong relihiyoso na gumagalang sa kamatayan at muling pagsilang bilang bahagi ng isang walang hanggang siklo. Ang mitolohiya ni Zagreus Dionysus ay sentral sa relihiyong Orphic na nagbigay diin sa espiritual na paglilinis at sa immortalidad ng kaluluwa. Ang mga tagasunod ni Dionysus ay nagdaraos ng mga pagdiriwang para sa kanyang karangalan, tulad ng mga pista ni Dionysus na may mga prosesyon, sayawan, musika at teatro. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagpapahayag ng dobleng kalikasan ni Dionysus, kagalakan at lubos na kaligayahan, ngunit pati na rin kabaliwan at kaguluhan. Kasama sa mga kaugaliang Orphic, ang mga ritual ng inisasyon na sumisimbolo sa kamatayan at muling pagsilang, na sumasalamin sa sariling karanasan ni Zagreus Dionysus. Ang pamana ni Zagreus Dionysus ay kumalat din sa pilosopiya at panitikang Griego na impluwensyahan ng mitolohiyang ito ang mga pilosopo tulad ni Plato at mga makata tulad ni Euripides, na mas lalong nag-explore sa mga paksa ng pagbabago, muling pagsilang at ang mapagpalayang kapangyarihan ng pagdurusa. Ang salaysay na ito ay maaaring nagbigay sa inyo ng impormasyong hindi inaasahan at naiiba sa karaniwang matatagpuan sa ibang mga mitolohiya. Ito ay dahil ang mga mitolohiyang Orphic ay malaki ang pagkakaiba sa mga mitolohiyang Griego na isinalaysay ni Hesiod at iba pang mga klasikong source. Habang si Hesiod at ang mga makatang may katulad na pag-iisip ay nakatuon sa mga salaysay na nagbibigay diin sa hierarchikal na katangian ng mga Diyos at mga banal na genealohiya, ang mga mitolohiyang Orphic ay may mas mystikal at malalim na pamamaraan na nakatuon sa espiritual na paglilinis at immortalidad ng kaluluwa. Itinatampok ng mga tradisyong Orphic ang mga tema ng kamatayan at muling pagsilang na kinakatawan ng figura ni Zagreus Dionysus at hinihikayat ang mga ritual ng inisasyon at isang paikot na pananaw sa buhay, kamatayan at muling pagsilang. Sa kabaligtaran, ang mga gawa ni Hesiod tulad ng Theogony ay naglalarawan ng isang mas direkta at may hierarkiyang sanlibutan kung saan ang kaayusan ay itinatag sa pamamagitan ng mga salungatan sa pagitan ng mga henerasyon ng mga Diyos. Habang ang mitolohiya ni Hesiod ay nakatuon sa mga pinagmulan at kaayusan ng pisikal na universo, ang mga mitolohiyang Orphic
ay nagsisiyasat sa mga espiritual at transcendental na aspeto ng pag-iral. Dahil dito, si Zagreus Dionysius ay may mahalagang papel sa loob ng Orphism at ang kanyang mitolohiya ay nananatiling makabuluhan hanggang ngayon.